Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog mga chong ay ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa nating preparations para sa nalalapit nating Bohol ride. So yun, balikan natin yung mga ginawa ko. Naghihintay nga tayo dumating yung mga pyesa natin, ito muna yung unahin ko. So kung mapapansin nyo mga chong, masyado nakahiga yung YTX natin. So dahil nga yan sa nag-add tayo ng rear shock lifters, kaya yun, ikakat natin yun and magdadagdag tayo ng 2 inch. So kung makikita nyo mga chong, ito yung inad ko dati nung hindi pa tayo nakalifter sa rear shock natin. Yan lang yung inad ko, around 2 inch. So mag-a-add pa tayo ng mga another 2 inch ulit para yun ano niya yung height ng tama. So ang gagamitin ko lang na pangdagdag is ito pa ring stock handlebar ng YTX natin. So hindi ko na napakita sa inyo mga chong, pero yun, na-forma ko na yung idadagdag natin. Ito yung bottom ng side stand natin and ito yung i-add natin. So wait lang, pakita ko sa inyo. So yan, na-forma ko na siya, nahugis ko na siya dito sa side stand natin. So yan, pakita ko sa inyo. So 2 inch lang ulit yung idadagdag ko. Yan, wait lang, pakita ko sa inyo. Yan, so bali ganyan yung magiging itsura niya mga chong once na ma-weld na natin. So ito lang rin yung tamang length para dito sa ano natin, so YTX natin. So yun, weldingin ko muna siya mga chong and then yun. So yan mga chong, na-weld ko na yung other end itong side stand natin, while yung kabila, yung bottom part is nispatan ko muna dahil sinisentro pa siya. So yun, balikan ko yung mga chong once na ma-full weld ko na to. And yan mga chong, na-weld ko na yung side stand natin and yan na itsura nya. And nag-grind ko na rin to. So straight naman siya, kaya all goods na to. So repaint na lang to and then install natin. So tapos ko na makabit yung ano mga chong, and sakto dumating na tong fork boots natin. And yung fork boots kasi natin, tagal na rin to, ilang years na rin to. Isa to sa mga pinakauna nating in-install dito sa YTX natin, kaya yun, palitan natin. So hindi ko na na-video mga chong, no, pero na-install na natin yung panibago nating fork boots. So next naman natin is yun, maglalagay ako ng relay dito sa headlight natin. So yun, pakita ko sa inyo ba tayo maglalagay ng relay. Okay. So makikita nyo mga chong na once na nag-on tayo ng headlight, nagkakaroon siya ng very minimal lang naman na voltage drop. Yan. Makikita nyo 12.7 yung nakalagay dito sa voltmeter natin. Pero umaangat naman yan mga chong once na mandar tayo or nirev natin yung motor. Pero yun, ayoko lang magpakasakali and ayoko nang bumababa ng ganyan yung voltage nya. Kaya yun, mag-add tayo ng relay dito sa headlight natin. So yung pagkaano naman ito mga chong is makikita nyo siya kay katropang Allen. Yun, parehas lang yung procedure nun. Kaya yun, doon nyo na lang panoorin. So yan, pakita ko sa inyo yung result and then yun. Yan natin. Yan, makikita nyo hindi na siya nagda-drop ng ano dahil dun sa install natin na relay. So all goods na. Yan tayo nakangamba dito. So bago pa naman yung battery natin mga chong, kaya hindi ko pwedeng pagbintangan yung battery. So yan, 13.8 na siya. So yun, all goods na to mga chong. So yun, next naman natin mga chong is yun, mag-install tayo ng panibagong thermal wrap. So hindi ko napapakita kung paano kabit dahil ilang beses na natin ginawa ito dito sa channel natin. So ganyan yung itsura ng ating pipe nung natanggal natin yung ano. Sobrang daming fibers na kumalat dito sa ating motor. So gagamitin ko lang ito ng wire brush mga chong para linisin natin ng onte itong ano natin, itong elbow. Napasadahan ko na tang isa, pero yun, papasadahan pa natin to ulit hanggang sa kuminis to. Pero yan ang itsura ng elbow natin. Kaya kung maggagamit kayo ng thermal wrap mga chong, siguraduhin nyo na stainless yung elbow nyo.
The next day. So yan mga chong, dumating na nga yung order kong rear wheel. And yun, magpapalit na tayo ng rear wheel natin ngayon dahil yan, papakita ko sa inyo. Sobrang dami ng cracks nitong gulong natin. And kagabi kasi ginamit ko to and malambot yung gulong niya. So hinihanginan ko and pinatigas ko yung gulong. So ganyan na pala yung nangyari sa kanya. Napunit na yung gilid niya mga chong. Yan. So nasulit na rin naman natin siya. 2 years na rin natin gamit tong gulong na to. Kaya yun, tamang palitan na rin siya. And nagpapalit na rin tayo ng brake shoe mga chong. So yun, baklasin ko muna. And yan mga chong, nabaklas ko na yung brake panel natin ano. So kung mapapansin nyo, nalinis ko na rin to and nagrasahan ko na. Napairan ko na siya ng high temp na grease. And yun, ito yung bago nating brake shoe. Fresh na fresh, bago pa. So isa lang muna yung binili ko mga chong dahil okay pa naman yung sa harap. So yan, kabit lang natin to. So isa rin sa mga ginagawa ko mga chong para makaiwas ako sa paninikit and pag-stack up ng preno is yun, nilalagyan ko tong part na to ng grasa para kahit punong-puno na siya ng brake dust mga chong, magpe-play pa rin siya ng maayos. So yun, saktong-sakto lang, hindi naman yung sobrang paggrasa ilalagay natin sa kanya. And yun, dumating na nga rin yung front wheel natin. So ang kulit lang rin ng timing na pagkatas ko makabit yung rear wheel, siyang dating nitong front wheel natin. So yung right in time talaga yung pagdating nitong pangharap na gulong natin. So ang size nito mga chong is 300. And maganda rin yung nabigay sa akin, no? Kasi fresh na fresh pa talaga. So ginawa siya ng 14th week ng 2025. So ewan ko kung tama ba yun. Sinerch ko lang sa Google kung ano yung date tag. Pero yun, kapitan natin ito mga chong. And after natin matanggal yung lumang gulong natin, next na natin kakabit is yung panibago nating gulong. So bago ko i-install tong front wheel natin, lalagyan ko muna ng oil yung labi niya mga chong para hindi tayo mahirapan ipasok siya sa rim. So yun. So yan mga chong, tapos ko na nga makabit yung front wheel natin. So yun, hangin na natin siya. Gamitin ko lang itong portable air compressor natin. Yan, kabit natin sa negative and sa positive natin battery. So yan, hangin na lang natin ito mga chong, and then balikan ko yan. And yan mga chong, na-install ko na nga yung front wheel natin. So next naman natin is itong clutch assist. So ba't ba tayo magka-clutch assist? Hindi naman ganun katigas yung clutch natin mga chong, pero yun, gusto ko lang rin matry kung ano yung magagawa nitong clutch assist na to. So yan, kung makikita nyo, kaya nga na isang daliri itong clutch natin eh, pero may unti siyang tigas eh. Yun, try natin kung mapapawala ba natin yung unting tigas na yan gamit tong clutch assist natin. So yun, kalasin ko muna tong clutch assist na to, and then yan. The next day. So yan mga chong, nakabit ko na yung clutch assist natin, pero yun, i-redo ko siya dahil
Nag-i-sliding siya mga chong dahil maikli masyado yung stock clutch cable ng ating YTX. So mapapansin nyo, inupod ko na yung stopper nya pero ganun pa rin. And yun, papalit tayo ng clutch cable. Ganda naman sana yung play nya and malambot na sana siya. Yan, kahit sandaliri lang, mapipiga mo. Ganda. Pero yun, papalit tayong cable dahil bitin siya mga chong. And ang gagamitin natin clutch cable is pang Timex Supremo. Yan. So mas mahaba to compare dito sa stock clutch cable ng ating YTX. So yun. And kung mapapansin nyo mga chong, hindi ko rin nakabit yung adjuster na itong ano natin na dito sa side ng clutch cable. So ganito pala siya nagpe-play. Ganito nagpe-play yung ating clutch assist. Wait lang. So also lubricate rin natin to para maganda yung ano niya, laro niya mga chong. And yun, tatanggalin ko lang muna to, itong stock clutch cable natin. So yan mga chong, makikita nyo na nakabit ko na yung ano, yung Timex Supremo na clutch cable natin. And yan, nakabit ko na rin sa baba. So medyo mahaba nga siya. And yan, ganyan na nagpe-play ang ating clutch assist. So sobrang lambot niya. So malaking tulong to pag sa traffic natin gagamitin. Also, yun, yung stock levers ng ating YTX hindi niya kinaya na UP yung ano niya, yung kabitan ng clutch cable. And buti na lang may reserva tayong levers, kaya yun, kahit paano naparaanan pa rin. So yan, napakalambot mga chong. So kung gusto nyo na medyo lumambot yung clutch cable nyo, yun, gamit kayo ng ganito, clutch assist. Sobrang laking ano niyan, lambot talaga, parang wala kang pinipiga. So ilulubricate ko lang to mga chong, and then yan, balikan ko kayo. So yan mga chong, tapos ko naman nalagay yung backplate and nagrasahan ko na rin yung cables nito ang ating clutch assist. And yan, lalo siyang naging smooth. And yan na, overall look ng ating YTX 125. So kabit lang muna rin natin tong ano, carrier natin para makabit ko na yung box. So yun, mabilisan lang to mga chong. So ito na nga yung tindig ng ating YT mga chong. So fresh front and rear yung wheels natin, and also ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa mga in-install natin, itong clutch assist. So makikita nyo naman kung gaano siya kalambot, kahit sandaliri lang mga chong. And kahit nga pala rin lang natin, yan, talaga napipiga na siya. So ang lambot niya talaga mga chong. And yun, bago na rin yung levers natin. And yan, kahit sandaliri kayang kaya. So na-adjust ko na rin to, and na-lubricate na natin tong clutch assist natin para mas smooth lalo yung ano niya. So yun, talagang ready na tong mot-mot natin sa bakbakan. And yun, marami pa sana tayong install, pero yun, next time na lang. So pahinga na natin to. So pahinga tayo mga 2 days, and then yun, larga na tayo pabuhol. So abangan nyo na lang yung vlog natin pabuhol mga chong. And habang di tayo nakapag-upload, yun, panoorin nyo muna yung mga previous videos natin. Talagang binakbakan natin to ng buong month ng April mga chong. Kaya yun, pahinga muna tayo 2 days siguro bago tayo bumakbak. So kung nagustuhan itong video na to mga chong, please leave a like, comment, and subscribe. And also click the notification bell mga chong para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. Yun, salamat sa panonood mga chong. Kita-kits ulit.